Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So, ang i-share ko sa inyo ngayon is tungkol sa panic attack or anxiety ah, kapag tumataas yung BP. So, ano yung dapat gawin? Yung proper way na dapat gawin. So, ito yung tips na maibigay ko sa inyo. And disclaimer lang, hindi po ako psychiatrist, hindi po ako doktor. Isa po akong pasyente na na-diagnosed 8 years ago ng PTSD, suicidal thoughts, and panic disorder na ngayon ay naka-recover na po ako. Naka-recover na ako sa aking depression. It's been long time ago. And also, yung suicidal thoughts, it's already since nag-start ako ng medication at since nag-psychiatrist ako every 3 months. And then I still keep on taking my medication. And then yung panic disorder ko, yung disorder is na-treat din. Kumbaga, na-overcome ko yung aking panic attack. So, hindi talaga mawawala-wala yung panic attack or anxiety ng isang tao habang tayo ay nandito sa mundong ito, at nakakaranas tayo ng stress, nakakaranas tayo ng pagkabigo, nakakaranas tayo ng mga kumbaga ng mga sakit or pagkalungkot or disappointing. Yung anxiety at panic attack, it is really connected sa atin pagiging isang tao, but kailangan lang natin ito na may kaalaman tayo at alam natin kung papaano natin ito ma-handle or kumbaga ma-overcome. Kasi lahat naman ng mga nangyayari sa ating buhay is, lahat ng yun is dumadaan lang sa ating buhay. At yung pagdaan na yun ng mga problema or mga pagsubok or whatever na nangyayari sa atin, all of that is nakakapagbigay sa atin ng aral at nagiging strong tayo. So, sana magustuhan ninyo itong video kong ito at itong topic na ito, na para doon sa mga taong may mga anxiety at panic attack or first time ka lang makaranas ng ganitong mental health na sakit. Well, hindi ka nag-iisa and hindi ka dapat matakot. Hindi mo dapat i-isolate yung sarili mo, hindi mo dapat i-punish yung self mo kasi mayroon ka nito. No, hindi ganoon. Sometimes it happens to us, but the only thing we have to do is to accept it and maging true tayo sa ating sarili. Kapag umaatake ang anxiety or panic attack, ito ay naglalabas ng mga stress hormones sa ating katawan. Kapag matrigger itong stress hormones na ito, ay tataas ang pagtibok ng puso at pagpapaliit ng mga daluyan ng ating dugo sa ating katawan. Ang parehong mga pagbabago na ito ay nagdudulot ng pagtaas ng blood pressure at kung minsan ay kapansin-pansin ito, pero itong pagtaas ng BP ng isang tao or yung blood pressure ng tao ay temporary lang sa isang taong may anxiety or may panic attack. Kapag humupa na yung atake, yung panic attack mo or anxiety, unti-unti itong bababa. Unti-unting bababa ng dahan-dahan yung blood pressure mo or blood pressure ng isang tao. Normal lang talaga. Kasi feeling mo kasi nasa panganib ka. And that is the reaction talaga. Reaction ng ating katawan. Kasi kumbaga ginawa yan sa atin para maging alerto tayo sa mga mangyayari. Pero doon sa mga taong may mga anxiety or panic attack, iba yung kanilang interpretasyon. Kasi nga hindi pa nila ito naranasan, hindi pa nila ito na-encounter, first time pa lang nila sa kanilang sarili. So, para sa kanila, it's kumbaga malaking alarma
At dito na papasok yung yung intrusive thoughts ng tao na iisipin na um, baka ako nagkakaroon ng heart attack or baka mayroon akong sakit na hypertension. O depende lang kasi sa bawat tao. Mayroon kasi kumbaga nasa lahi ninyo kahit bata ka nagkakaroon din kung nasa lahi ninyo. Kung let's say sa father's side or sa mother's side, maybe hindi natin alam. So may chance ka talaga magkaroon ng high blood pressure. Pero malalaman mo lang ito kung magpapadoktor ka, papatingin mo yung dugo mo, lahat-lahat, papatingin mo yung pagtibok ng puso mo, kung normal lang ba ito. Kasi hindi mo yan, kung magse-self-diagnose ka, hindi yun maganda eh. Kasi syempre self-diagnose mo, hindi mo nga alam kung ano yung nangyayari sa sa sarili mo. So, kailangan mo talagang pumunta ng doktor to prove it na mayroon kang high blood pressure or kumbaga epekto lang ito ng panic attack or anxiety attack mo. So, ang paalala ko lang dito, na dapat hindi kayo basta-basta uminom ng mga pang high blood na medication kung hindi man kayo na-diagnose ng high blood pressure. Kasi malaki yung magiging side effect or impact sa'yo na kung ikaw ay wala kang high blood pressure. So, yung brother ko, nagkaroon din siya ng anxiety. Kumbaga nagkaroon siya ng chronic stress. At dito na nakaramdam siya ng pagkahilo, and as in talaga, para talaga siyang yung bagang hilo na hindi na talaga siya nakakalakad, parang humahawak na lang siya. And then pumunta siya sa kanyang mother-in-law. Tapos yung mother-in-law niya is nagte-take ng high blood pressure na medication. So, humingi siya. Kumbaga, humingi or binigyan ba siya kasi tinanong siya kung ano yung mga nararamdaman niya. Yung high blood pressure at anxiety or panic attack is same yung sintomas, same yung nagtataas ng BP ng isang tao. And then binigyan siya kasi pag mataas yung blood pressure mo, of course magkakaroon ka talaga ng pagkahilo na parang hindi mo na parang na parang hindi mo na talaga makontrol yung yung hilo mo, bawat galaw mo, para talagang matutumba. So, natatakot ka na. So, ang ginawa niya, tinanggap niya yung medication, tapos tinake niya yun. Tapos, yung mother ko, doon ko lang nalaman sa mother ko kasi tumawag siya doon, and then sabi ng mama ko, bakit ka uminom ng ganun? Kasi wala ka namang high blood. So, ako, tinawagan ko siya, sabi ko sa kanya, wag kang iinom na kahit anong medication nang walang pahintulot sa doktor, na walang tamang diagnosis. Kasi that is very dangerous, guys, sa isang taong walang high blood. Kasi kaya nga yung may mga high blood, nagtitake sila para pababain yung kanilang blood pressure. Pero sa taong walang high blood at mag-take ka niyan, it's because nagkaroon ka ng panic attack tapos tumaas yung BP mo. That is very dangerous kasi pwede yang mag-drop down yung blood pressure mo. Tapos hindi yun maganda. Yun ang pinaka-dangerous na movement talaga na gagawin ng isang tao. So, kailangan talaga may kaalaman kayo about anxiety, about panic attack, about the BP, or kung hindi kayo sure, dapat magtanong kayo sa isang taong nakaranas talaga, like yung talaga, kumbaga yung bang legit ba na nakaranas talaga. So ako, sabi ko sa kanya, wag kang mag-take ng kahit anong medication kasi hindi yun maganda sa katawan ng isang tao, and imbis na makakatulong sa iyo is magpapalala pa sa iyo. So sabi ko sa kanya, magpa-check ka ng dugo mo, and kung ano yung resulta,
doon ka dapat magfo-focus. You have to find a solution pag may resulta na. Pag sinabi sa iyo ng doktor na may ganito, ganyan kang sakit, so dapat i-follow mo kung anong sabi ng doktor. Pero hanggat wala pang katibayan na sinasabi ng doktor sa iyo is wag kang magte-take ng medication. Kasi imbis na ikabubuti, ikasasama mo lalo. So doon sa mga taong may ganito din na pagtaas ng BP, sa tuwing umaatake yung kanilang panic attack or anxiety, wag kayong magte-take ng medication para sa high blood kasi wala namang kayong high blood, and that is only temporary yung mga nararamdaman yung pagtaas ng BP ng tao kasi normal lang talaga yan na tumataas yung yung BP mo. And after that, kapag humupa na yung atake, dahan-dahan na yan bababa at back to normal. Kasi para ka lang nag-exercise ng yung todo na exercise or tumakbo ka. Parang ganun lang talaga na pag mag-stop ka, unti-unti yan unti-unti yan bababa. So, sana doon sa mga taong may mga anxiety at panic attack, advice ko lang sa inyo na hayaan ninyong dumaloy yung panic attack ninyo or anxiety. And then iwasan ninyong mag-BP kasi doon kayo nag-trigger doon lumalala. Kapag nag-BP kayo is hindi yun maganda kumbaga maraming pumapasok na mga intrusive thoughts sa inyong isipan. So avoid that kasi yun ang ginagawa ko nung dati. Kung bago-bago pa lang yung yung tawag nito yung atake sa akin. Every night talaga pag umaatake, bumababa ako dito sa baba namin tapos nagbi-BP ako. And then mas imbis na makakatulong sa akin, mas lalo siyang lumalala, mas lalo siyang nag-higher talaga. So, ang ginagawa ng asawa ko, kasi yung asawa ko, mayroon din siya, and yun din ang ginagawa niya dati, parang mannerism ba, na gusto mo talagang updated ka sa mga nangyayari na baka may hypertension na ako, baka magkaroon ako ng heart attack dito kasi pag mataas yung yung BP mo. So yun talaga, sana iwasan. So yung ginawa namin, iwasan namin yun. So nung time na yun, every time talaga nagkakaroon ako ng panic attack, bumababa lang ako pero I just try to to relax, and yung ginagawa ko is lumalabas ako kahit gabi na kasi yung nararamdaman mo sobrang init, so gusto mong mag-cool down yung katawan mo kasi parang i-explode ka So yun ang ginagawa ko, pero hindi ako nagte-take ng calm pills kapag hindi kailangan. Pero kapag sobrang taas na talaga niya na ito kasi yung pumapasok na intrusive thoughts, yun talaga yung ayaw ko. Pero yung mga nararamdaman ko, okay lang kasi naranasan ko na, and I already kumbaga nalampasan ko naman yun. So, kumbaga I already accept that unti-unti na ganun na talaga, mayroon na talaga akong ganito. So, nung time na yun, kapag mataas siya, nagte-take ako ng calm pills. So, yun, nagpapa-relax, bumababa, unti-unti, and then bumabalik na ako sa pagtulog. So, yun ang ginagawa ko, guys. Hindi ako umiinom ng mga high blood medication na pills or any kind of pills na para makatulong bumaba yung BP ko. Hindi yun yung solution. So, anyway guys, thank you so much. Sana nakakuha kayo ng kaunting knowledge or aral at para doon sa mga taong may mga anxiety or panic attack na nagwo-worried sila about sa kanilang BP na tumataas. Normal lang po yun yung pagtaas ng BP ng isang tao. Thank you. Bye-bye.